Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat to sa dumadagdag na subscriber, no? Si pa konti-konti yan, okay na yan. Ha? Tayo ho naman nag-uusap-usap lang araw-araw di ba? Dito naman ho tayo kay Kibuloy. Not guilty plea ang naging ano nila, sa kanilang mga kaso, no? Yung kanyang mga kagrupo, no? Kibuloy para si Ninja Turtle. Ito nakatakip yung mukha, putik yan. Ayan, spoiled. Ha? Matapos kayong pahirapan niyang bugok na yan, nasusunod pa rin yung gusto niya na wag makakita yung mukha niya. Parang kinakabahan ako ha. Hanggang ngayon siya pa rin nasusunod. Arestado na siya. Lahat sila nakatakip ang mukha. Di yan ha. Si Laila de Lima di man lang naglagay ng panyo Kitang-kita mo yung mukha. Ito, grabe. Kung totoo mga na aligasyon dito hindi na ho tao yan si Kibulog na yan. Demonyo. Pakinggan ho ninyo to, Pati ho si Colonel Jim Fajardo talagang hindi masikmura, no? Pakinggan ho natin, ha? Pakinggan nyo, ha? Si Colonel Jim Fajardo. Usap because in-avail po nila yung sunning time po nila. Naglakad-lakad po sila doon sa kanilang compound and possibly medyo siguro napagod si Pastor siguro nung dumaan ako doon ay nagpapahinga po yung 5 po. Yun lang mabigat kay Colonel Jim Fajardo Mukhang mabait. Hanggang ngayon pastor pa rin ang tawag niya rito kay Kibulog. Dapat peste na. Diba? Tuloy. Well, none that we know of. Yes po, because SOP naman po, kapag kami nilalabas po tayong isang arestadong individual, whether si Pastor Kibuloy ito ay hindi, we are really providing security. Just like in the case of other arrested personalities na na-detain po dito sa custodial facility, kapag kami order po ang court na ilabas po sila, there is a security coverage to be provided by the PNP po. Baka po may iba pang nakuha details yung regarding sa iba pang nagreklamo versus Yes po, may mga na-interview na po tayo at nakausap ko mismo yung officer na nakapag-interview po dito sa mga sinasabing naging biktima din sila di umano ni Pastor Kibuloy. As to the details at medyo sensitibo yung mga detalye nga Pastor na naman, peste Colonel, pesteng Kibuloy, ganun. Binigay doon at kung kayo siguro yung makakarinig, medyo ano ko ba i-describe doon, medyo horrible is for lack of better word po. Medyo ganun po yung pagkwento sa akin. So, just can imagine horrible daw yung isinapit ng mga bata sa kamay nito si pesting Kibulog na to. Minor being sexually molested by an individual at sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old they were allegedly sexually molested by Apollo Kibuloy po at and they are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy ay iyakan sila ng angels of death. So just can imagine a minor being threatened of death. Hindi lang may angel of death pang sinasabi itong hayop na to. Kung totoo lahat ito, mapapatunayan totoo. Si Kibuloy ay isang demonyo. Hindi ho siya tao. Sila, pati yung mga pamilya nila ang sinasabi dun sa mga bata. And if I may share na talagang ewan ko kung paano ko pa sasabihin ito na ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Nililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay Pastor na naman. They are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Lupit Matapos niyang barukbukin yung mga babaeng 12 anyos, 13 anyos, virgin pa kayo dahil lang nakapiling ninyo ang Diyos.
Hayop. Hindi lang, dalawa ho ang Diyos. Diyos ng kasamaan at Diyos ng kabutihan, di ba? Parang ang drug lord, gambling lord, mga ganun eh. Di ba? Kawawa yung mga bata, oh. So, kayo na po bahala ang ano yan. But nung ako ang kinukwentuhan ay these are all children. So, kung ako ay nangilabot, I don't know kung ano yung naramdaman nyo nung ako yun, kung marinig ko yun sa isang bata na sasabihin na tatakutin. Talagang nakakakilabot, di ba mga boss? Kayo ba? Kayong mga ina. No? Kapag sinabi at nananatiling intact yung kanilang pagkababae dahil lang, sabi ko nga, ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. I don't know how can you describe the ordeal na pinagdaanan nitong mga batang ito. Again, inuulit natin this. Kaya yung sinasabi itong mga abogago nito si Kibulog, oo, pag lumusot talaga to, hindi ko na ho alam kung anong klaseng batas meron tayo. No? Bakit? Yun nga ho kay Romeo Halusos. Mas nakakapaniwala pa ho na walang kasalanan si Romeo Halusos kaysa dito kay Kibulog na to. Isa lang ho yun. Statutory rape nga yata ang sinampa dahil minor de edad. Pero ayon kay Romeo Halusos, prostitute yung babae. Oh, na ibinigay sa kanya, dinala sa kanya eh. Oh, yun ang istorya nun eh. Pero na-reclusion perpetua. Ito ang dami. Tapos ang lakas ng loob ng mga abogago nito na magsabing hindi raw kayang gawin ni Kibulog yun. Ang dami-daming nagrereklamo. At ang reklamo ho nitong mga bagong nagreklamo, isa ho ang estilo. Yun din po, yung naging karanasan nung Amanda. Yun hong ni-rape niya na nagsampa ng kaso sa Davao, na-dismiss ng korte. Nag-file sila ng motion for dismiss na naman. Kaya inapila ho doon sa Court of Appeal. Pagdating ho sa nakita ho ng sa Department of Justice na ni-review at nakakita ng probable cause. Kaya ho na-wanted itong baliw na to. Oo. Ganun ho nangyari. Kaya nga galit na galit si Kibulog kay Ringmulya, di ba? Dahil ba't daw binuhay yung kaso? Na-dismiss na sa Davao. Pero anyway, halos lahat yata ho ng kaso nito si Kibulog na na-dismiss sa Davao, mukhang binubuhay. Iniimbestigahan ho ulit. Kaya kung minsan mga pre, ano bang klase naman yan? Mga batas na. Dapat ho itong mga ganitong mga bugad, mga judge ho, mga prosecutor na to, dapat ho tinatanggalan na ng lisensya eh. Kasi ho, kaya silang diktahan eh. Ng politiko. Para magdesisyon ng mali. Di ba? Mantakin mo yung mga ni-rape mga bata, dismiss ang kaso. Doon sa mga judge ng Davao, como Duterte. Di ba? These are all allegations at natatakot yung mga nakausap natin not only for themselves, hindi lang para sa kanilang buhay, maging sa pamilya nila because ang panakot nga is yung angels of death. So, gusto kong kuhanin itong pagkakataon pa na ito para Puta, may angels of death pero si demonyo na ito, no? Napanakot niya, no? Ito, walang ganyan ng Panginoon, ha? Demonyo talaga itong hayop na ito. May angels of death ba ang Diyos? Wala naman. Manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolest sila, lalo na yung mga bata. Sakit sa tenga ko, Kernel, yung pastor. Peste, pwede pa. Na nakaranas ng ilang taon ng pamomolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at wag po kayong matakot sabihin natin yung totoo. Maging dun po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang nabiktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Hindi lang nakakapag-sumbong sa mga alleged victims sa AFP dahil na misobservation. Parang takot daw dati mga police. May Kibuloy ko, ano ba yung reaction po?
ko napatunayan, particularly ng PNP, kung gaano ka-aggressive yung ginawa nating police operation that led to the arrest of Pastor Kibuloy. Sana ito yung makita nila, yung efforts ng PNP, ng gobyerno, kung paano natin talaga pinursige na mapasa kamay natin sina Pastor Kibuloy at iba pang niyang mga kasamahan. At gaya nga ng sinasabi ko, ini-encourage ko yung iba namin, yung iba pang mga nabiktima na huwag kayong matakot, poproteksyonan kayo ng PNP, poproteksyonan tayo ng ating gobyerno. Mag-quantify na ba natin? Sila yung awareness? I've seen some names, but I hope you understand na very sensitive itong kaso na ito. I couldn't even reveal how many yung na-interview, but I've seen some shots. At sabi ko nga, kung ako mismo ay nangingilapot sa mga nakita ko at narinig, I don't know kung isang ordinaryong tao na makakarinig mismo doon sa mga nagsalita, hindi ko alam kung paano nyo tatanggapin po yun. Sorry, I hate to ask, pero yung ngayon, ilang taon na sila, ilang taon nila sinasabi na nangyari to sa kanila? Hindi ko maibigay yung eksaktong edad. Baka I may be giving too much details na maaaring makapag-identify kung sino itong mga to. Because Nagbubuntong hininga si Colonel Jim Fajardo. Gumaganon siya. Sabi ko nga, takot yung mga bata. Dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng angels of death. Angels of death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng angels. Code of secrecy. Hayop, ang tibay mo talaga, Kibs. Huwag mong sasabihin na nakapiling mo ang Diyos. Angels of death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just imagine a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa yun ng sinasabi na abuser nila. Paulit-ulit po. Yung tinatawag mo dito? Tinanong kung paano ginagalaw, paulit-ulit po, sabi ni Colonel Jim Fajardo. Ito ba ay parang bugs na may tuturin o ano ba yung... Well, hindi natin alam kung ito bang Angels of Death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi baka takutin ang mga bata. Yun, Kibuloy na lang. Sakit sa tenga pag may pastor, Colonel. So, kasama po yan sa ginagawa po nating investigasyon. Again, you have to understand na very limited yung binibigay naming information because takot yung mga bata, takot yung mga nakausap natin na until now na nagkalakas ng loob. Remember nung sinabi ko na while ongoing yung police operation, may mga lumapit na and we expect na ngayon na nasa kamay na natin sila Pastor Kibuloy, baka this will somehow is the fear na nakakamdaman ng iba pang nabiktima. So I would like to take this opportunity nga na manawagan. Baka meron pa dyan na nanonood, huwag po kayong matakot. This is the time para i-share nyo sa amin yung inyong naranasan at poproteksyonan nga po kayo ng gobyerno. Ano yung composition ng Angels of Death? Active and retired police, military? Wala pong sinabi na gano'n. Basta ang talagang sinabi lang, yun ang panakot. Pagkatapos makipagtalik sa kanila, di umano, si Pastor Kibuloy ay yun ang sasabihin. Pastor na naman. Anong klaseng threat ba? May papatayin ba? Inusukutin? Specify mo? Bahala na sa kanila. Hahabulin sila ng Angels of Death. Hindi lang sila, pati yung pamilya. And understandably, kasama na yung harm sa kanila at baka sa pamilya niya, including death. Kaya nga Angels of Death, siguro doon natin kuhanin yung Ako minsan, mga nag-i-interview, tatanga-tanga eh. Kaya ito sinabi ni Colonel Jim Fajardo. Ano ba yung angel? Papatay sila, ganun. Kaya nga Angels of Death, sabi ni Colonel Fajardo. Makapagtanong lang itong mga ito. term na yun. Kailan natin makikita na meron ulit mga maisasampang kaso?
Dinodocument na po natin, ma'am. Dinodocument. Sabi ko nga, may mga na-interview na po. I've seen some pictures ng mga allegedly victims at although sabi ko nga, hindi ko ma-reveal yan sa ngayon dahil nga sensitibo itong topic na ito at takot yung mga bata. But again, sabi nga ng PNP, hindi dapat matakot kasi po protectionan sila ng PNP po at of course the whole government. I really don't know. I really don't know how to answer that. Gumana naman si Kernel, oh. I really don't know. I really don't know how to answer that. Sir, bakit mga bata? Ang isa lang nakikita ko siguro, ang bata ay pure. Hindi ko alam kung pwede kong sabihin yung word kasi yun yung sinasabi na ganun pa rin sila, intact. Virgin. Kaya nga mga bata at Kernel. Yun ang gusto ni Kibulog, yung virgin. Pa rin yung pagkababae nga nila dahil ang nakipagtalik sa kanila espiritu ng Diyos. Just can imagine how difficult it was. Tapos gagaguhin pa yung, maski na dumudugo na yung ari ng bata. Sabihin, huwag kang mag-ala, pinta ka pa rin. Alang nakatalik mo ay espiritu ng Diyos. Putang ina mong Kibulog ka. For a child to suffer sa ganitong sa ganitong sitwasyon po. Bagan si Kernel din Pahardo. Etong gago natin, kulang pa yung buhay nito sa mga kahayupang ginawa nito. Kung ba mapatunayan totoo, ha? Oh, yun sila yung Tiagaray, di ba? Oh. Bitay, pinabitay ni Erap. Alarming in the sense na hindi isa, hindi dalawa. Maraming nagsasabi at paano sila kinamit, paano yung indoctrination sa kanila, paano gamitin. Puta, may indoctrination pa raw, puta. Kasi piniprepara eh. Kagaya na sinabi ni Amanda, pinaligo daw siya, itong gamitin mong shampoo, binigyan siya ng damit. Talagang maghilod kang mabuti. Tsaka siya ipapasok sa kwarto ni Kibulog para mabulog. Kung paano sila kinakausap ng mga inner circle, kung paano sila i-prepare bago sila gamitin, di umano, again, I'm using di umano allegedly, ni Pastor Kibuloy. Pastor na naman. Paano sila ipapasok sa kwarto bago sila. These are the details na I hope you understand na hindi ko masabi because I myself, nung marinig ko yun, napalunok lang ako. I'm sorry. Napalunok lang daw siya. Yung mga reklamo no, Kernel, yun din ang reklamo nung alias Amanda. Walang pinagkaiba eh. Walang pinagkaiba. Hindi ko, sabi ko nga, kinalabutan ako nung marinig ko yung kwento. Alam ba nung mga parents na nangyayari I think some. Mananagot ba yung mga magulang? Definitely. Tinatanong, malabo yung mga nag-i-interview ng media eh. Alam ba ng mga parents, yung mga magulang ng bata, yung mga nangyayari? Yung iba sabi niya, definitely. Kasi mga miyembro sila ng kingdom. Oo. These are minors, 12, 13 years old. At yung kanilang mga magulang ay miyembro. Yan ang lumalabas na alam di umano ng mga magulang dahil nga parang they are being offered. Pero at this point, ma'am, the children, they are the ones who approach or sa parents na or paano sila lumapit sa PNP? I don't have the details kung paano and how. Again, I hope you understand na hindi ako makapagbigay ng mga detalye na maaaring makapag-identify sa mga bata na ito. So, ingat na ingat po ako. I have to seek clearance kung how far can I reveal. So, yan lang yung kaya kong i-reveal for now na about the angels of death, about the manner they were being prepared before they will enter the room of Pastor Kibuloy, allegedly, and even yung pagtatalik sa espiritu. Those are the only things na po pwede kong i-share for now. But the other details, I cannot. Paano nag-aaral siya si
lumabas, no, yung threat pa ng Angels of Death, eh meron pa rin doon sa mga victims or sa members ng DOJC. Well, we have to expect na ongoing, continuing yung threats na yan, and that is probably the reason why ang mga bata ay takot pa rin magsalita, because they keep on saying na yun yung pala paulit-ulit na sinasabi sa kanila na habulin sila ng Angels of Death. So, kasama ba sa investigahan ngayon ng PNP kung itong Angels of Death ay goods o mamaya gumagala sa labang na doon? Kasama po yan, ma'am, sa iniimbestigahan po ng PNP. Maliban doon, ma'am, sa ginagawa sa ng panakot sa mga paglalabas ng secrets, iniimbestigahan pa tayo ng iba pang mga activities ng Angels of Death. Well, yung concentration ng focus, yung focus ng ating investigation ngayon is based on sa mga revelations ng mga bata, including if talagang yung mga Angels of Death ay talagang mga goons yan or just a figurative speech para lang takutin ng mga bata. But ongoing po, sir, yung investigation po. I can say na necessary precaution is being considered para to protect po itong mga bata po na ito. Kung asaan sila, I cannot say that. Ano ba yung promise? Ano ba yung nakukuha nila? Bakit pumakot sila naman? Well, ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. I understand. Veronica Bulog, itong gagawin natin makakarating ka na ng langit. Putang kalat ni, ano ba tong bata natin? Oo. So, yun yung I don't know how an individual can do those things sa isang bata. I cannot imagine. But again, let me reiterate, these are all allegations, these are all claims by those who were interviewed. But let us to see, sabi natin, these are all being documented po. Hindi kaya alam ni Digong itong nangyayari na ito dyan sa Kingdom? O baka naman nakakaritoke rin siya? Ano man na detalye ito, pero nakikinig din ako. Yes, yun din ang sinabi sa atin na itong particular na bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit, not once, not twice. Just can imagine, 12-year-old kid, I don't know, sabi ko nga, hindi ko alam paano nagagawa ito sa mga bata. Kung totoo yan, Kernel, demonyo lang makakagawa niyan. Taki mo, may pan Lunes, may pang Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, puta. Dapat tong hayop na to, kung totoo to, ipako to. Yung iklog niya, ipako sa krus eh. Sa krus. Sa pako doon sa sa pala. Yung hindi siya nararapat ipako sa krus. Itong hayop na to, kung tutusin mo. That we have to find out po. Kung hindi natin natanong kung during the actual sexual intercourse kung may suot ba na we have to check po. We have to check po. As to the details, medyo I hope you understand, hindi ko maibigay kasi we're dealing with sensitive matters here, mga bata yung involved. Kaya baka hindi natin masabi po. During the operation, how mga biktima Mana? Yun na ho yung buod nun, yung iba-ibang tanong na, mga friend. Anong klaseng para sa inyo, kung totoo kasi sabi nga itong abogado niya,
bintang lang daw yan. Kailangan ma-prove pa ng korte, di ba? Kung sakasakali na mapapatunayan nga na lahat ng itong mga sinasabi ng kanyang abogado na aligasyon, na mga chismis na hindi raw kayang gawin ni Kibulog, mga ganun-ganun. Kung mapapatunayan, anong dapat na iparusa dito, mga ka-warriors, dito sa tao na to? Pati yung mga yung mga nagpiprepara doon sa mga bata, kasi bago, gaya sabi ni Amanda pinaligo raw siya, itong gamitin mong shampoo dahil itong gusto ni Kibulog. Dinamitan na siya ng pajama na may butones at ipinasok na siya kay Kibulog para bulugin. Ang ganda. Yung kung ano yung kwento ni Amanda, inano niya sinabi niya lahat kung paano siya na lang niya Pero na-dismiss sa Davao. Sa ganitong sitwasyon, mga friend, no? Wala bang magawa yung gobyerno para ayusin ang judicial system niya sa Davao nang hindi ganyan? Paano na lang yung mga ordinaryong tao? Pwede na kayong gahasain at pagka Batang Duterte, dismiss ang kaso? Ganun na lang yun? Sa bagay, hindi ka na magtaka di ba? Natatandaan niyo yung na-raid ng party-party sa, nahuli yung bata ng Duterte. Droga hindi nahipo batang munisipyo. Yun nila sheriff, pinagsasapak lang nakapagsampa ba ng kaso? Mukhang hindi maganda ang takbo ng hustisya sa Davao, di ba? Nakatihaya na na wala kang makakamit na hustisya sa Davao kung ang mababangga mo Batang Duterte. Di ba? Maliwanag Yun ang pagkaka-dismiss ng kasong isinampa ni Amanda na rape diyan kay Kibulog. Unanimous yung naging desisyon ng mga prosecutor, dinismiss yung kaso. Kaya galit na galit si Kibuloy dahil ba't binuhay daw ni Remulla. Di ba? Palagi ko, bakit? Sasampalin lang daw nga nung Basti yung general di ba? Wala. Ewan ko kung anong mangyayari dyan sa dapat ayusin ni Bongbong yan. Kawawa yung mga taga Davao. Di ba? Sabi nga ni Mutabato sa Davao, hindi ka pwede magreklamo. Magreklamo ka sa pulis, walang mangyari sa'yo. Sabing ganun. Ganun din siya sabi nila Ariston. Ewan ko, mga friend, kung paano ang gagawin nila dyan sa lugar na yan, na Davao. Nako, nalulukuban Ay, nako. Pero dapat talaga, mga friend, anuhin na yung kingdom na yan. Di ba? Wala meron pa silang Bible school dyan. Meron pa silang law school dyan. Ano yan? Ang may-ari, buwang. Hindi ko alam kung ano. Pero dapat hindi yan tigilan. Dapat inspection din mabuti yan. Marami pa makikita dyan. Yan na nga lumalabas na paano? Diba? Magkulab na po tayo. Jeff Ramos Nak, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Jack Roman Santa, shout out. Watching from Puerto Princesa City, Palawan. Si Kibuloy ngayon ang may-ari ng lahat ng kulungan sa buong Pilipinas. Tawa na naman, Jack. Jack ulit Position na binigay ni Duterte for a job well done. Tama. Si Simato, General Simato, yung ginawa niyang DNR, Simato. Salamat, Jack Romasata. Kalimutan ang pangalan nun Pagka-retire ginawa niyang sekretary ng DNR, si Simato. Tapos tinayo yung Dolomite Beach. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karaoke, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Napakaraming promotion na hinduropot ang nangyari sa termino de Durian. Teka. Bakit puro galamay ang tinatanong? Yung puno ang
Isa lang dyan. Wala nga eh. Sabi nga ni Atras, ni Abante, at lahat sila doon. Parliamentary, ewan ko. Sa ginagalang nila dahil yung nga raw dating presidente. Pero anyway, malamang sa alamang, one time, big time na lang yan si Digong. Kung patatawag niya, hindi pupunta. Kukontempt nila. Magmumukha lang silang ano niyan. Oo. Arrestin nila. Wala. One time, big time na lang. Pagdating ng ICC, doon na. Saka na ibigay siya doon. Sana tama ako na pwedeng mangyari yan. O, diba? Juan Jelly, Gerald Jelly, shout out Jasper. Yan to. Rick Wilmy, welcome to the club. Mas maganda nung araw, lalo yan. Si Garma. Mas maganda nung araw, lalo yan, sabi niya. Oo, napakalakas kay Digong. At ang ganda nung vlog ni Atty. Claire Castro kahapon. Talagang mukhang hindi lang niya madiretso talagang hindi basta-basta ang closeness ni Garma at saka ni Digong. Hindi basta-basta. Na ganun-ganun lang. Shoulder to cry on daw ni Garma si Digong. Librado Ludovico, shout out. Aba, Karox, kahit patawas ako yung lahat ng nariyan sa loob ng kingdom. Siguradong galing sa mga kurakot ni Tandang Durian Dutae. Susunod ka na, Tandang Dutae. ICC is the answer. Yun nga. Librado ulit. Correct ka, Karox. Dapat huwag tigilan yung kingdom na yan. Maraming nakatagong baho dyan. Ayan na nga, nagsisiamoy na. Sam AJ, shout out, Karox. Kapag binigay ni Marcos si Duterte sa ICC, uunlad ang Pilipinas. Sapagkat napatunay na sa buong mundo ang tunay na hustisya para sa demonyong si Duterte. Birthday yata ni Excellency ngayon mga friend. Ayon sa napapanood, happy birthday, PBBM. May you have many accomplishment to come, sana ibigay mo na ito sa ICC. At nang mabawas-bawasan yung sakit ng ulo mo. Lalo-lalo na ito si Bato. Joel Undang, shout out. Ugdang pala. Welcome to the club. Palagay ko, death penalty is coming soon. Pero Federico Mandak, shout out. Ano kaya ang ipinakain ni Kibuloy sa mga alagad niya? At napaniwala niya itong hawak niya ang kanilang mga kaluluwa at hindi makakapunta sa langit kung hindi sa kagustuhan niya. At pati si Digong nabudol. Hindi, Federico, maniwala ka, hindi niya nabudol si Digong. Hindi ganun katangay si Digong para paniwalaan ng isang baliw, no? Tinitignan lang siya ni Digong. Naniniwala sila. Tuloy mo yung kawalang yan mo. Sige. Basta patayo ka ng patayo ng mga building dyan. Ngayon, lahat kay Digong, di ba? Sa kanya binigay lahat. Pati mga personal belongings yata ni kaya sa'yo na lahat. Baka pati night duty binigay rin kay Digong. Hindi niya nabudol si Digong. Pati si Digong nabudol din yata. Dahil ginawa siyang spiritual advisor pa. Tapos minura naman niya ang Diyos, mga baliw. Bagay nga sila magsama-sama sa selda. Spiritual advisor, baka yung parang ghost employee si Kibulog, Digong din yung sweldo ng spiritual advisor. Wala akong alam na ganyan, friend. Na may item na spiritual advisor, wala. Joel Molina, shout out. Hindi lang maraming tanong na cite for contempt pa si Garma at umiyak pa, di ba? Shirley J. Sir, shout out. Sabi niya, yan pala si Colonel Garma. Noon, mga bigatin sila. Ngayon, natutulala siya kasi ang dami pala niyang kasalanang nagawa. Very close siya kay Digong. Matindi itong babae na ito. Killer pala yan, Karox. Biro mo. Pinatira yung 3 Chino.
Ginawa nilang dinuguan. Karimari-marim, grabe. Walang takot sa Diyos. Itong mga ito. Ayan, dumarating na ang karma ninyo. Hindi natutulog ang Diyos. Totoo yan, Shirley, ha? Pero si Garma, ayon sa istorya, ginamit lang ni Gong Sdi. Pero si Digong talaga ang nag-utos para iligpit yung mga kalaban niya sa droga. Ha? Ay, may Katalan, shout out. Ulul yan si Kibuloy. Ngayon ka magmilagro, ulul. Patubuin mo ang buhok ni Bato. O kaya naman, katamin mo baba ni Aimee. Baka may maniwala pa sa'yo, ungas ka. May ulo ni Jaime. Jaime ulit, oh. Dapat tinuluyan na ng mga congressman niya si Garma na ikulong sa Women's Correction sa Mandaluyong. Mali si Busita, binigyan niya ng special treatment si Garma dahil lang sa dating pulis ito. Di lang yung 3 Chekwa pinapatay niyan. Masyado sinungaling ang gaga. May ulo talaga ni Jaime. Kelly Jaser, sabi niya, mula nung pinapatay nila si Kaper si Lapid, nagkamalas-malas na silang lahat. Simula ng karma nila. Totoo yan. Nandiyan lang si Kapersi, hindi pa maakyat yan. Arnold po si Diego, shout out. Tama po kayo, sabi ni Arnold po. Jaime Catalan na naman. May ulo. Inaalala ni Garma yung anak niyang special child, pero di inaalala mga buhay ng tao na namatay. Nakasama siya sa plano. Sana panindigan ng mga congressman ang pagdidiin sa kanya. Ugali na raw niya ng umiyak at magpaawa epek pag humihingi ng pabor. Paawa epek, pek niya. Masyado ka naman. Johnny Bigud, shout out, ah. Gandang gabi, Karoke. Halatang nagsisinungaling ito si Garma. Tiyak close kay Digong yan, kaya na-promote. Baka nga naging kabit pa ni Digong yan, eh. Dahil ika mo nga mas maganda at morena itong Garma. At pabalik-balik lang sa ibang bansa, ha. Yung kay yung nag-contempt sa kanya. Oo, daming travel, eh. Oo. Kalimutan ko pangalan ng nag-contempt sa kanya. Pero magaling, ha, matapang, ha. Ay, may Catalan ulit, oh. Pareho lang ganid sa power at pera ang mga Marcos at Duterte. Talagang hindi pwedeng pagsamahin ang dalawang hudas. Sila mismo naghuhudasan sa isa't isa. Nagkataon lang ayaw ni Marcos na makabalik sa power ang Duterte dahil siguradong palalayasin ng Duterte ang mga Marcos sa Pinas. At pati ang tatay nila ay ipahuhukay para alisin sa libigan ng mga bayani. Pwede. Tsak yan. Naputik yan. Yung gitngit ni Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Buti naman may hearing dyan sa Kongreso para malaman ng buong mundo ang lahat ng mga pinaggagawa nung nakaraang administrasyon ni Digong. Dito pinakikita ang lahat ng kademonyuhan, lalo na itong dating Corner Garma, at biglang ibinigay ang PCSO. Wow, siyempre biglang pera ito, milyon-milyon yan, daang milyon pa ata. Ang dami talagang nagagawa ng pera. Siguro kaya siya nilagay dyan para magkaroon ng modus silang dyan. Kasabwat si Digong yan. Meron. Mula nga roon si Garma ang nung tinanggal yung ano ni Garma, si Garma ang biglang bumagsak ang koleksyon ng PCSO ng 90 milyones. At ang rason ni Garma COVID. Oo. Yun ang na tinignan ni Congressman Dan Fernandez, eh. Oo, tinignan niya, eh. Meron siyang chart, eh. Pataas ang koleksyon ng PCSO, eh. Nung si Garma na, biglang lumubog, 90 milyones. Oo, ang ibinaksak. Sabi ni Garma, eh. Kasi ganito, COVID kasi noon, mahina, ganito. Oo, pero 90 million. Sabi niya. Decide, shout out. Si Garma. Elizabeth Iscari ulit. Totoo yan, Sir Rox. Nabuti na lang kahit natalo tayo kay Lenny at dahil sa SD card nanalo itong BBM. Salamat sa Diyos at nag-away yung mga ito at nagkahiwalay sila ng landas. Dito lumabas ang lahat ng baho ng Digong administration.
God moves in a mysterious way. Ito ang unti-unti nang lumalabas ang kanilang kahayupan. Kaya buti na lang at may balls din pala itong BBM. O, diba? Elizabeth Iscari ulit. Isa akong pabor na ma-impeach siya si Sara na yan at mawala na ang mga Duterte dito. Please, dear Lord, please, dear God, help us. Tanggalin ninyo ang mga demonyo na yan sa aming bansa. Lapit na siguro, friend. Noel Tenko, shout out Karoke. Kailangan dapat wag nang bumaligtad ang gulong ng kapalaran ng politika ng bansa. Pag nabago, patay na naman si Juan de la Cruz. Totoo. Mary Chat Kumpul, shout out. I also like watching Atty. Clary's video. Diba? Mary Chat Kumpul, I like your vlogging, sir. Sa totoo lang. Salamat, Mary Chat. Mary Chat ulit. I hope the impeachment of Sara is very soon. She is a mess. Joseph Rigodon, shout out. Tawa. Siraan na talaga ang ulo ni Kibbs. Maraming ganyan ang mga siraulo na pastor, oo, na nagpapanggap na maka-Diyos, oo. Umutan ko yun Mukhang may laki rin tililing. Nagpiperform din siya rito, hihipuin niya, nabubuhal. Tagalog din Palimutan ko Almeda yata, Almeda ba? Oo, parang Almeda Pastor Almeda, oo. Malaki rin diferensya, oo. Marami sila Isa pa yung Bilarde, isa rin yan. Oo. Si prayer request, oo. Lord. Pero isa lang ang sinisiguro natin, mga friend. Yung mga gumamit sa pangalan ng Panginoon, sa impyerno pupulutin ng mga hayop na to. Oo. Tsak yun. O, other way around, hindi sila naniniwala na may impyerno. Pero yung panakot nila. Oo. Ligtas kayo sa impyerno, dito kayo sa tabi ko. At sundin nyo, sasabihin ko. Ito ang iboboto nyo. Patay tayo dyan. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox, sa mga bossing. Ayan na, karma nila. Yan ang hatol ng Diyos sa kanila. Saludo po tayo kay General Torre. Dami pa tayong abangan. Sir, magandang gabi po. And God bless po. God bless, Rodelia. Marami pa talaga. Temari Bernardo, shout out Siya pala ang maggagatong sa kalan ng impyerno. Ang init siguro dyan sa city jail. Walang yatang aircon at malambot na kama. Walang night duty. Totoo yan, Temari Friend Jun Lagon, shout out, Pastor. Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin, shout out, my friend. Ingat ka parati dyan. Busy ka, Kalat ni Baya. Kabayo lang ang malakas, patay tayo dyan. Kalat ni ulit, Good morning, Kasani. Paulit-ulit na lang, basta pogi ay di maiwasang ginagabi. Ganun pa man, hagupitin mo pa rin, Kasani. God bless your family. God bless. Kalat ni ulit. Shout out, Binibining Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat ka palagi, Uy, Akira, paramdam ka naman. Sana okay ka lang, my friend, Basta wala kang healthy ka lang, okay na yan. Kalat ni ulit, You are so special. Your guess is as good as mine. Banat, paring Karaps, Banat. Sinong Karaps? Ramon Valencia, shout out. Bossing, hindi kaya nawawalan din yan ng... Bossing, hindi kaya nalawayan din yan ng demonyo. Alam naman natin na mabilis ang magulang din sa mga chicks. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out sa inyo dyan, mga boss. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Sana okay ka lang, friend Amy, Sana in good health ka, Friend Shervin ulit, Nagmula po sa gitnang kalawakan, Impong Basyang Team Tiadeli, kumakaway po ng may ngiting pagbati sa inyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, wala pong bago. Sa congressman o sa senado, lahat po ay nagkakagulo
tong malupit na si Alice Go ayaw pang umamin. Kahit pa daw siya ay sobra ng buko. Kahit pa dikdikin, pilipitin ng ulo, di siya amin, pasensya na daw kayo. Palagi siyang sagot, magalit man kayo. Totoo. Tawa. Sa pagsisinungaling ay numero 1, si Jinggoy Estrada uminit ang ulo. Di niya kinakaya ang pagsagot nito. Pangising-isi pa at nakakaloko. Naubos ang pasensya, sinigawan na siya. Ang magkakapatid ay buong buko na. Di na magkamayaw, daming ebidensya. Sobra na ring galit ating Madam Risa o Alice Go Waping. Sana umamin na. Mga senador, ubos na ang pasensya. Saan ka pupulutin? Saan ka pupunta? Maging kapatid na si Sister Sheila, grabe na ang takot at damay-damay na. Wala ding lusot. Ang kanya daw kuya, nagsakit-sakitan itong si Cassandra. Dinaan pa sa pakyut pero di umubra. At the end of the day, sila'y sama-sama. Abangan po natin sino ang kakanta. Si Shoke Butanding, ngayon ay contempt na. Kabang-abang ang kanilang drama. Tabil ng bunganga, di siya makakontra. Huli ka, balbon, patay kang bata ka. Totoo yan. Ano kaya gagawin ni Harry Shoke? Sobra talino kasi sa batas nitong animal na to, sa totoo lang. Ted, shout out Ted. Nagkaroon ng press briefing si DLG Abalos General Marbil. Isa daw ang pinakamasahol na sex offender ang ipinakikilala sa publiko. Tinawag ni Abalos ang demonyong ito. Nalito ako sa sinabi ni Abalos. Ang tanong, ang taong nakabalot ang muka sa kanyang likuran. Inakala ko tuloy na si Kibuloy ito. Dahil si Kibuloy ay isa ring demonyo. Yung pala ay si Mejia na nahuli ng mga otoridad sa United Arab Emirates. Buti na lang doon siya nagtago kaya nahuli. K 54254, welcome to the club, K. Sa bagay ka, Roque, may mga posisyon talaga sa gobyerno na hindi na dumadaan sa Commission on Appointment. Nagiging basihan na lang kung sino ang may padrino, lalo na doon sa mga juicy position na tinatawag. Diba? Siguro itong si Garma, maraming posisyon na juicy ang nangyari dito. Ted ulit, si Garma at Leandro, nagiging Alice Go. Pag tinatanong, ang sagot lagi, di ko na maalala, wala akong matandaan. Yun nga Maril Pabianak, shout out Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Talagang ang sinabog na kasamaan ng nakaraang pinuno ay ramdam pa din ng buong bansa. Kawawang bansa po natin at mas kawawa ang Pilipino, lalo na mga nasa laylayan. Si Lord ang gumagawa ng paraan para sa mga namamayagpag sa gawaing masasama. Patnubayan po tayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos. Hindi tulad ng fake pastor na ito. Ang daming nilinlang amin. Totoo yan, Al-Ulalia, shout out Nagpasasa sila noon. Akala nila wala nang katapusan. Ang karma ng Duterte ay nangyayari na. At tatamaan din ang mga kasabwat. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Jigs Kapukaw, welcome to the club, Jigs. Iba na sir ang dialogue ngayon ni Kibuloy. Ano naman, bago to welcome to the club, Jigs Iba na sir ang dialogue ngayon ni Kibuloy. Amak, bakit mo ako pinabayaan? Kau naman. Saka, yung ama, patawarin mo sila. Di nila alam ang kanilang ginagawa. Patay tayo dyan, Jigs. Normando Reyes, shout out. Si Garma close na. Si Garma close sa labangan ni Digong. Hindi siya special kay Digong. Very, very, very special lang. Patay tayo dyan, Normando. Normando ulit, Kahit wala kang alam tulad ni Bato, basta close ka kay Digong, promote ka agad. Alam kasi ni Digong, lahat ng Bato, walang utak, kahit graba ka pa.
Taglaw Vlog. Welcome to the club, Taglaw Vlog. Maganda pala si Garma, boss. Kaya paborito ni Digong. Lahat posisyon natikman niya kay Digong. Sakit to. Hoy, Taglaw ha. Welcome to the club ha. Chupiso Bunaaw, shout out ha. Good day po kuya. Umaga po. Ha? Good day po kuya. Umaga ko na po nakita ang vlog mo po. At sa mga ka-warriors. Naku kuya. Abusado kasi. Ayan. Ang napala nila kuya. Di po naman Marcos. Pero binabati ko po ng happy birthday si BBM ngayon po pala ang birthday niya. Nanawagan po ako sa inyo, BBM. Sana kumilos ka na po bago pa mahuli ang lahat. Baka isang umaga di na po ikaw ang Pangulo. Sayang naman ang paninindigan mo na ikaw ang magiging Pangulo. Totoo yan, Chupista. Sadyo Pansa, shout out. Chupista Bunao ulit to. Kuya, hanga din naman ako kay si Paduano. Oo. At iba pang magaling magtanong. Totoo. Ang problema, hindi nila mapatawag si Digong. Pero anyway, baka nga one time, big time na si Digong. Hindi na nila pagkaaksayang ipatawag dahil ICC is coming to town na. Diba? Ganun lang yun. Maybe, diba? 3JC Hope, shout out. Jane Labay na, my friend. Ha? Sabi ni Reynaldo Gonzales, Garma, huwag ka nang magsinungaling para makulong ka. Garma, gusto mo pa rin ba na makakarma? Makakarma ka? Kumanta ka na lang, Kumakanta lang po at your service. Patay tayo dyan. Kanta ba yun? Garma. Halagyan ko ng music. Garma, huwag kang magsinungaling para makulong ka. Garma, gusto mo pa rin bang makarma? Makarma ka. Kumakanta lang po at your service. Patay tayo dyan. Reynaldo Gonzales ulit Iisa lang naman lahat ang tinutumbok ng Quadcom hearing, kundi si Duterte. Ang daming pininsala ni Digong, kaya lang sa tao din naman ang desisyon kung papauto ka kay Digong. Una pa lang, Xerox, nung nagbotohan, di ko na binoto Duterte. Ramdam ko kasi na walang magandang gagawin sa totoo lang. Pares tayo, Rinaldo. Ikaw naman. Joe Flores, my friend, shout out. Brother Elias Isyo. Mirna Regalado, Adorasyon Di Maranan, shout out sa inyo mga friend. Mission accomplished mga boss. Magbigay ho kayo ng comment. Anong parusa kung sakasakaling mapapatunayang si Kibaliw isang bukod sa baliw demonyo pa. Manyak, lahat nasa kanya na. Ano ba dapat na kanyang kapurusuhan? O kung tatanungin, ipabulog sa bulugan. Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal. Huwag makakalimot bago matulog. At nang bukas ay silayan tayo ng magandang araw. Ay naku Panginoon. Diyos ko. Nag-uulan ho dito. Maghapon. Good night. God bless.